first time natin gagawin to na magbibideo tayo ng installation. Pinayagan naman tayo. Kaya lang syempre, limited lang yung mga pwede nating i-video. Syempre may mga privacy dito sa ini-installan natin. Yun. So what's up mga idol? Magandang gabi sa ating lahat. So mag-aanda tayo ngayon. Alas 9 na. 9:18. Mag-aanda tayo ngayon. Punta tayo ng bayan kasi babagsak na yung deliver natin ng solar materials para sa ating project. So samahan nyo ako. Ito na. Inaabot na nga tayo ng alas 10 sa paghihintay kay kuya dahil medyo na-traffic daw siya sa bundok dito sa bandang San Jose. Magpas ka! Dito na lang, tapat dito. Tapat dito kuya, tapat. Up! Mag-aalas 11 na nga ng gabi mga idol pero andito pa rin kami, naghahakot ng materyales. Kailangan kasi namin itong ibaba mga idol dahil walang ibang magbababa ng mga materyales namin kundi kami. Kailangan nga namin maibaba ito ng mabilis dahil babalik pa si kuya sa Manila. So kailangan dito hindi lang mabilis kundi maingat dahil hindi basta-basta yung mga solar panel na yan. Battery wire. Pagkatapos nga naming may baba ang mga materyales mga idol ay kailangan naman naming i-check yung mga checklist ng mga materyales kung kumpleto ba para iwas aberya dahil mag-i-install na tayo kinabukasan. Ito? Oh. Kung 20 yan eh. Ba ito dalawa? Siya nga pala mga idol, i-check nyo na lang po sa ating products dito sa video na ito yung mga ibang materyales na ginamit natin dito. Battery. Natin lalagay yung battery. Ito na. At ito na nga mga idol, yung pinakamabigat sa lahat kapag kami ay nagdidiskarga. Ito lang naman yung baterya ng solar setup. So kapag ka magbubuhat ka talaga dito mga idol, hindi pwede yung 2, 3 or 4. Halos hirap pa nga kaming 4 dyan mga idol na magdiskarga dahil sobrang bigat talaga. Tatanungin ka talaga mga idol ng baterya kung kumakain ka ba. Grabe talaga yung baterya yan. May gulong yan. 300 Ah. So matapos nga nating mabugbog kagabi mga idol sa pagdidiskarga ng mga materyales ay ito naman tayo at magpe-prepare naman tayo mga idol ng mga materyales natin na iaakyat sa bubong. So bali itong mga materyales pala natin ay ilalagay natin sa ika-third floor mga idol ng bubong ng building. Kailangan nga dito mga idol ay dapat maingat kang magbuhat dahil mahirap nang mabasagan. Hindi bali na mabagal, at least sigurado. Dahil pagka dito nagka-aberya ay malaking abala. Manggagaling pa kasi sa Manila ang mga materyales natin. So kapag ka nagka-problema tayo dito ay matatagalan ulit tayo sa paghihintay ng materyales. So slowly but surely na matatapos natin ang project na ito mga idol nang hindi nagkaka-aberya at walang nadidisgrasya. Kaya dapat sigurado tayo sa bawat galaw natin. So kailangan na nating i-prepare itong railings mga idol at iaakyat na dun sa taas. So mano-mano to. Kailangan nating itali ito para mano-manong hihilain pataas. Ayan, so kabilaan para balanse. Pagka matataas kasi na building mga idol at wala na tayong ibang daan. So ito na lang talaga yung last resort natin. Kuya! Hihilain talaga pataas. Mahuli ka, Mike! Mahuli ka! Okay. Niakyat na natin yung mga railings mga idol, pati yung mga L-foot, mid clamp at saka end clamp.
kailangan nating sumama sa taas para makatulong tayo sa paglatag ng mga railings. Ay, buti na lang flat ang bubong. Grabe ba? So, eto na yung mga railings natin. Kakabit tayo ng railings ngayon. So, buti na lang magandang panahon. Ako limlim. Eto, 2.4 na railings. So bago nga pala kami maglatag ng mga solar panel dito sa bubong mga idol, ay ilalatag muna namin na mauuna itong mga railings. Sa mga hindi pa nga po nakakaalam mga idol, ang solar railings ay ginagamit upang patungan ng ating mga solar panel. So dito nakasalalay ang tibay ng ating mga solar panel para hindi tangayin ng malalakas na hangin. Pang metal na lang gana. Itong gagamitin natin 10mm. Ito kasi 8mm lang to, no. Papalitan natin ng 10mm para mas matibay. Mas maganda nga naman talaga itong 10mm na pasama ng L-foot mga idol, lalo na stainless na ito. Subok na rin ito mga idol, lalo na dito sa probinsya namin na laging tinatamaan ng bagyo. Kaya mas gusto namin na gumamit ng 10mm. Pinabaklas nga lang namin yung dati nakakabit na 8mm para ito na ang magamit namin. So buti na lang, salamat sa Diyos at nakisama ang panahon, dahil kung hindi, tostado na naman kami dito sa taas ng bubong mga idol. Makulimlim nga ngayon at sarap maglatag. Minsan sa madalas kasi mga idol, kapag nag-i-install kami ng mga solar projects, ay natataon talaga mga idol na napakainit. So kapag ganun ng panahon, doble yung pagod. So, pagod ka na sa paglalatag ng mga materyales, ng mga panel, pagod ka pa sa init. Pero wala naman tayong magagawa mga idol, trabaho natin to eh, kailangan nating mahalin. So part of the work yan. Sabi nga nila, kung anong bumubuhay sa'yo ay mahalin mo, basta marangal at wala kang inaalipusta at inaapakang tao. Di ba tama naman ako mga idol? Yan. So ito yung silbi ng splice kit. Ayan, so nilalagay yan dito sa dugtungan ng magkabilang railings, so, para maging iisa na lang. So mas malakas, mas makapit, so hindi siya sasayaw-sayaw. Ayan, so kailangan to, lalo na mabibigat yung mga panel natin ngayon. Ayan, so nilalagyan natin ng silicone mga idol. Kanya. Ayan. Para sure ball. Ayan. So tinatanggal natin yan para gamitin natin yung pasama niya na digis. Itong gamit nating L-foot may rubber na rin, pero mas maganda lagyan pa rin ng silicone kasi andito na rin lang tayo sa taas para sigurado iwas back job. So isa nga mga idol sa dapat wag nyo makaligtaan kapag kayo ay nag-i-install or nagdi-DIY ay itong kakabitan ng ating mga L-foot mga idol ay dapat hindi nabubulok yung mga trusses or yung mga frame ng bahay, dahil dito nakasalalay mga idol ang tibay ng solar setup. Ayan, so okay na tayo dito mga idol, tapos na tayo dito sa linyang to. Ayan, so dito sa kabila taglit na lang din yan, nalagay na lang yung mga L-foot at tapos na. Next yung panel. So kung papaano nga natin minano-manong diniskarga yung mga materyales natin kagabi mga idol, ay ganun din natin mamanu-manuhin ang pag-install ng solar setup. Kung makikita nyo nga dito pa lang sa pag-install ng mga solar panel mga idol ay talagang matrabaho na. So ganito kahirap yung pag-install mga idol ng solar sa isang building. So hindi madali at buwis buhay talaga. So pasalamat na lang talaga sa panahon at hindi mainit ngayon, kung hindi talagang napakahirap. At buti na lang din mga idol, streamline lang ang bubong.
Dito sa pagkakabit mga idol ng MC4, para makasigurado kayo, dapat tutunog. So, halos patapos na nga tayo dito mga idol sa mga panel, no? So susunod na akbang dito ay maglalagay na lang tayo ng mga mid clamp at saka end clamp, and then pwede na tayong maglatag ng ating mga PV wires. Naibagsak na nila yung PV wire dito mga idol, so pwede na tayong magbutas dun sa control para may pasok na natin tong PV wire. Ito, ayan. So kasama na yung grounding dyan. At syempre gumamit tayo ng flexible hose na pang outdoor talaga. So ito yung grounding natin, nakaabang na rin. Dyan na rin tayo magtatap dyan mamaya. Medyo mahaba-haba nga yung wire natin dahil syempre from third floor to ground floor. Okay. Ito na yung DA natin. So 5 years warranty. Oh. Napakabait nga talaga ng supplier namin mga idol dahil 5 years guaranteed yung warranty na binigay sa amin. Mag-unboxing tayo ng hybrid na inverter. So para makita nyo rin mga idol. Oh, buksan mo. Dai. Walang nang usin. Yung kontrata. Atin dalawa. Okay. Leto. Labas muna natin Kuya Mike. Oo. Sige. Para mailagay natin doon. At maiurong na natin tong box, masyadong malaki. Magabal lang dito sa natin. Pinagagawan natin. Kahit dyan na lang. Kilote. Magbubutas ka muna doon. Magbubutas ka muna bago mo ipapa-start to. Bukas ako dito. Ito sa speaker dito. Hindi, ibig kong sabihin yung nung panel, tatagusan niya. Ito sa pangit. Ha? Ito sa pangit. Oo. Butas ka muna ng daanan ng panel. Pagkaroon ka naman sa pukan. Yan, so kailangan natin tagusin to mga idol para makapasok yung PV wire natin. Ito tenga. Tenga, bisa bala. Tapa. Dalawa lang. Oo, dalawa lang. Saan ba yan? Dito kanina? Oh. Okay. Dali. Wala lumalabas eh. May nakabara oh. Ayan oh. Dali. Eh? Oh, tignan mo. May nakabara. Sabi sa'yo eh. Tignan mo. Ang laki ng kulangot. O yan, sige, pwede na.
kailangan nating lagyan ito mga idol ng silicone kasi unang-una naka-expose yung ating box dito, metal enclosure box. At dito kasi natin ipapasok mga idol yung ating PV wire papunta dun sa control. So kailangan secure dito at hindi ito papasukin ng tubig. So mahirap na, no? Baka gumapang sa control. Ito yung gagamitin natin na battery 330Ah na 51.2. So Ginsa ang brand nito mga idol. Ito yung gagamitin natin, may sariling breaker na. At ang nagustuhan ko dito itong kanyang mga terminal. So napaka safe, may takip pa. Halos lahat naman ng baterya mga idol may ganyan, may takip. So ito kasi dalawa yung niya. Apat pala yung lalagyan niya ng terminals para for parallel setup naman. So yan yung kanyang display. Napakaganda, touchscreen pa yan. Ayan, so ito yung ating breaker. Ayan. So dito natin paplastar yung setup. Check muna natin itong MCCB na gagamitin natin. Ayan, so 200 ampere ito. Ito yung gagamitin natin from battery to inverter natin mga idol. Okay, so i-check muna natin itong ating mga safety devices, SPD at saka breaker. So ito yung ating pang AC in. Yan, pang AC yan, 100 ampere. Tapos itong isa, output. Ito SPD and then kanya mga breakers at DC SPD. Okay, so goods na tayo. Paplastar na lang natin itong mga idol and then proceed tayo sa wiring mamaya. 32 ampere nga lang pala yung gamit natin dito mga idol para sa ating PV. So 2 string ito. So dito na rin natin i-plastar mga idol yung setup natin kasama ng battery para nakatutok na lang tayo dito sa ating main breaker. Ayan, so sisimulan na natin magbutas dito mga idol para may plastar na natin yung inverter dito sa pader natin. Ayan. Powered by Inco. Inco baka naman. Alira. Kung mapapansin nyo nga dito mga idol, isa lang muna yung ginawa nating butas sa pader, no? Para mailagay natin ng maayos yung inverter at hindi na tayo mahirapan na magtansya-tansya para sa susunod na butas. Kailangan kasi dito ay may sabit muna yung inverter natin tsaka tayo gagawa ng pangalawang butas. Mas mapapadali nga tayo mga idol kung meron tayong level laser dito, kaya lang naiwan sa pwesto yung ating level laser. Pero alam nyo naman, kapag ka Pinoy tayo, madiskarte talaga. Nakaset up na tayo, battery and then yung ating MCCB na 200 ampere, tapos yung ating mga safety devices. Ayan, so magwa-wirings na lang. Ayan yung gamit natin, connect na dito. Hindi ko monitor para mga tamahan yung durot. Yeah. Skip ka sa 28. Itong PV wire natin dito 4mm lang to. Oh, 4mm lang kasi yung setup natin sa taas 8S, dalawang string to 8S tsaka 10S. So
So ang PB wire lang natin dito mga idol is 4mm lang. Okay. Ayan o, 4mm o. Oh, see? Nakikita nyo, ayan o, 4mm. Ngayon, ito, pupunta na ito sa mga circuit breaker nya. Tsaka dadaan sa, ano, sa SPD. Shoot. O, tignan nyo itong ano niya o. Tignan nyo itong guide niya ng PB. Pang 4mm lang. O, see? So, saktong-sakto yan. Oo. Isa lang ibig sabihin yan kapag ano, sakto yung butas niya, ano. Hindi ka nagagamit ng 6mm dyan. Fit pa yung 4mm. Butas yan sa baba, di ba? Ayan o. Ayan. So, dyan lulusot yung ano, yung wire. Andali at i-focus natin para makita nyo mga idol. Hindi pa tayo nakapag-terminate pala sa itaas mga idol. So bali nakalatag na yung mga PV wire natin doon. Kaya lang hindi pa tayo nakapag-terminate. So kailangan kasi munang unahin natin dito sa control na ma-secured yung mga wires natin ng PV bago tayo mag-terminate doon sa itaas. So marami nalilito dito mga idol, no, yung sequence ng SPD ng PV. So dapat yan SPD muna and then breaker papuntang SCC or hybrid inverter. So hindi pwedeng baliktad yon mga idol, no. Hindi magti-trip yung ating SPD pag nauna ang breaker bago SPD papuntang hybrid. At syempre meron tayong grounding dyan mga idol. So useless din ang ating SPD kapag wala tayong grounding. So maglalagay tayo mamaya ng grounding. Nakaabang na din yung grounding natin ng PV. So itong ginagawa natin mga idol, yung para sa, teka, lahin muna natin to. Ito na yung PV wire natin galing sa taas. Pero gaya nga ng sabi ko mga idol, hindi pa ito naka-terminate. Kailangan muna nating tapusin dito sa control yung connection natin. Okay, so itong ginagawa natin dito. Ha? Saan? Oo nga, ano, hindi nakakabit yung grounding nila. Anyway, balik tayo. Itong ginagawa natin is ginagawa natin ng jumper, yung ating ano, para sa ating SPD papunta sa ating circuit breaker galing sa panel mga idol. Ayan. So tapusin muna natin dito bago tayo mag-terminate sa taas.
Ba? Wala rin talagang magawa-gawa. Puputol ka rin talaga dito eh. Saktong-sakto. Tindag ni? So medyo mahaba-haba itong video natin mga idol. Pero hindi tayo puputol dito ng ng video. Puputol lang siguro tayo yung mga irrelevant lang. Dahil alam ko marami kayong matututunan dito sa ating pag-i-install. Medyo hindi nga tayo nagsasalita dito mga idol dahil ayaw ko maka-istorbo sa privacy ng ating mga client. So meron kasi silang meeting sa itaas. Kaya as much as possible, medyo limited lang yung aking mga sinasabi dito. Bahala na lang kayo mag-observe sa aming mga ginagawa. Dugay rin. Good dog? Daisy. Na. Bawas ako. Pahinga ka muna. Ito. Download oh. Uy. Ha? PCN? Ano yung Philip? Okay. Success. Sobra talaga ya. Saya yung kasaturan, siya gumawa. Uy. Wala nga ka? Pamintan yung 125 sa mga natang mic ya. Titing. Pag-15. Patoy? Amen. Di ba ba mga ganun, di ba? Ito. Na? Ito. Okay, maluwag na. Di ba? Di ba? Di ba? Yan. Mahaba ito. So, yung kapatidyanan, loob na. Tagsyon na rin. Gen 3. Ito, sige. Like, Euro 4. Like, 4. Oh, hindi ba? Hindi. Tagal na ba sa site? Go. Tagal flies. Wala sa linglag niya. Nah, naman di ba? Kaya kita terjahit. Ay, malo ko na. Wala.
Tinalaan. Pagkaroon niyo, madam? Ayan, so dito nga mga idol ay sinisimulan na naming i-wiring yung connection natin galing sa ating PB wire. Papunta na ito sa circuit breaker ng ating hybrid inverter. Maganda nga na masimulan na to kaagad para may testing yung harvest natin habang maaga pa. Lalo na't makulimlim at nagbabadya ng umulan mga idol. So habang winawiringan nga ng kasama ko yung connection dito sa PV mga idol ay pupunta na rin tayo sa taas para makapag-terminate na tayo ng connection natin. Okay, so tayo naman gagawa. Ito yung PV wire natin mga idol na negative. Ayan, kulay black. So sa panel naman, ito yung female. Ayan, negative. So yan dapat magkasama. Ito kasi merong lock talaga to eh. So hindi basta-basta natatanggal itong MC4 na to nang walang pang unlock. So ito yung ginagamit natin, pang unlock nito. Yan. Hindi kagaya ng mga lumang MC4 na pipisilin mo lang matatanggal na. So ito iba. So ang kailangan natin dito sa negative ay yung male. Ito. And then yung pin niya naman, kung mapapansin nyo dito mga idol, mas mahaba yung male. So yung maiksi ay female. At yung mahaba ay male. So yan yung pares niya. Para hindi kayo malito mga idol ha. Tatandaan nyo. So puputulan lang natin ito ng kaunti. Ganyan lang. Huwag masyadong mahaba. So isusukat lang natin yan. At syempre, dapat meron kayong maayos-ayos na crimper. Yan yung isang sikreto mga idol sa pagkikrimp. Yung maayos na crimper talaga. So, hugutin nyo lang ng konti. At kung sa tingin nyo walang loose, ay pwede nyo nang ilagay yan. Sasalpak nyo lang yan. Dapat dito mga idol may tutunog. Pag walang tumunog mga idol, ibig sabihin hindi yan nag-lock sa loob. At merong tendency yan na mahugot.
medyo mahaba to. So babawasan natin para sakto lang. Yan, okay na yan. So ito kulay red, yan yung positive natin. Ang positive naman natin sa PV ay itong male. So gaya ng dati, babawas lang tayo ng konti dyan. Yan. And then yung pin yan, ito. Yan ang pin ng female. So kikrimp lang ulit natin ng maayos. So, dapat maigpit talaga mga idol. And then yung MC4 natin, yan, pang female din syempre. Yan, okay na. So tapusin na lang natin yung ibang mga idol at makakabalik na tayo sa control. So para makapag-harvest na at ma-check natin. Tapos din, okay na tayo sa taas. So malinis na. Sa baba na lang tayo muna para matapos. Power up. Walang tama. Power on. So meron tayong konting alarm dito mga idol. So kailangan iset ng ating electrician na pogi. So ayan yung ating wirings, halos patapos na. And then battery natin touchscreen. Ayan. So sana all touchscreen. Ganda no? Ayan. So iseset na lang. May mga parameters pa kasing kailangan iset dito mga idol. Pero konti lang. So iseset na lang natin yan. Medyo makunat-kunat pang pindutin. Virgin. So dito sa ating wirings, konti na lang yung gagawin. SPD na lang. AC SPD, tsaka AC out. Dapat. Ito lang. Hindi mo na, yung mga mga. Kaya maging nagsasala sa akin ito. Oh. Ayan, so para mas mabilis yung trabaho mga idol, pinabayaan ko na nga yung kasama ko. Dahil medyo gipit kasi kami dito sa space ng pinaglagyan. Ibaba lang kasi ito ng hagdan mga idol. So pinabayaan ko na lang yung kasama ko at helper na lang ako kung ano ang kailangan niya. So dito ang tinatapos na lang kasi mga idol is yung kanyang ATS at saka yung kanyang AC out. So habang tinatapos nga niya mga idol yung pinaka-pinaling connection dito sa ating solar setup ay pupunta naman tayo sa labas para i-check yung ating solar panel. So balik na lang tayo mamaya. Sigurado tapos na. Yes mga idol, alam ko ang nasa isip nyo. Nalililiman nga yung ating solar panel dito. Pero bago pa man tayo nagsimula dito sa project na ito mga idol ay nakausap na natin yung client. So ang gagawin ng client dito mga idol ay tritriman na lang nila yung puno ng mahogany dito. So para ma-maximize yung ating harvest ng ating solar. Wala na kasi tayong choice dito mga idol na paglalagyan ng mga solar panel. Kaya ito lang talaga ang choice natin. Harap niya, 2.7. Ah, 2.7? Oh, 2.7 lang. Ayan, so okay na tayo dito mga idol. All in nang tapos na tayo dito. Ayan, so ito na yung ating mga safety breakers. So nailatag na ng maayos ang kanyang mga wirings. Ayan, so kompleto na tayo. So dito naman sa ating baterya, ayan na yung ating baterya mga idol. So touchscreen pa rin yan syempre. Oh, di ba? So naka-harvest na tayo ng 49.
Ito yung specs niya kung gusto yung makita. Ayan. 200 AH yan. So check naman natin yung harvest natin. So medyo makulimlim na mga idol. Ayan, ma-harvest lang tayo ng 2.17 kilowatt. Ayan lang, 59%. At naka-communication tayo. So kailangan yan. Okay, so yan na mga idol.